pagkikilos ng Panginoon, kung patuloy tayo magiging atento sa bawat sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Kumbaga, kumikilos talaga ng Diyos sa bawat araw ng ating paglalakad bilang isang mananampalataya. Kumbaga, ang ating pag-aaralan ngayon, kumbaga, ako rin ay bumabati ng kahapon, kumbaga nagkaroon nga sila ng Women's Meeting. Kahapon din yung International Women's Day, dito sa Italia, Festa della Donna. Kumbaga, tanong nga, bakit nga ba mimosa? Bakit nga ba mimosa ang simbolo ng Festa della Donna? Kayo, bakit nga ba mimosa? Natanong ng kapatid ko, bakit ba mimosa ang Festa della Donna? Sabi ng kapatid ko, araw ng mga chismosa. Biruan lang ko ngayon. Ano magtataka nga ako, bakit nga ba mimosa? Alora, ang ating pag-aaralan ngayon, joke lang yun, nabakay mo gamit ha. Ang ating pag-aaralan ngayon, manggagaling sa aklat ng Lucas, chapter 8, verse 1 to 3. Ang sabi niya rito sa New King James Version, "Now it came to pass, afterward, that he went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God, and that 12 were with him." Verse 2, "And certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, one of whom had 7 demons, and Joanna, the wife of Chusa, Herod's steward, and Susanna, and many others who provided for him from their substance." Ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito, dahil nga International Women's kahapon, the grateful women in Jesus' ministry, o ang mga mapagpasalamat na kababaihan sa ministeryo ni Jesus. At bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos. Buhay ka, Ama. Hindi ka, Panginoon, nagbabago. Nananatili ka sa iyong katangian, sa iyong kabanalan, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong katarungan, Ama, sa iyong habag, sa iyong awa. Lord God, salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na patuloy mong ipinaunawa sa amin ang tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga ng mga salita mo'y buhay, sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ng buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat naririyan ka sa bawat oras ng aming sandali ng aming buhay, Panginoon. Patuloy mong ipinaunawa sa amin na tunay nga, O Diyos, na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. At tunay nga, Ama, na sa lahat ng biyayang ito, Lord God, may mga sandali pa rin na kami nagkukulang, Panginoon. Nakakalimutan namin, Panginoon, na makatarungan ka na po, O Diyos, banal ka, Ama. Nakakagawa kami, Panginoon, ng mga pagkakasala. Nakakaisip kami, nakapagsasalita kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi kaaya-ayat kalugod-lugod sa iyo. Kaya nga po sa mga sandaling ganon, Panginoon, Lord God, patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat tunay na hindi narinig sa iyo ang mga bagay na ito, sapagkat all-knowing ka, Panginoon. Alam mo ang laman ng aming puso, ng aming isipan, Panginoon. Kaya nga po sa mga sandaling ito, minsan pa dalahin ko na patuloy na maging malaya nga po, Panginoon, ang iyong Espiritu na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, upang na sa gayon patuloy na mangusap ka. Ituro mo ang nais mong ituro nga po sa mga sandaling ito, Diyos. At minsan pa, dalahin ko na sa tulong gabay mo, Panginoon, patuloy mo nga po akong gamitin na instrumento upang na sa gayon patuloy na may pahayag ang nais mong ituro sa mga sandaling ito, Diyos. At dalahin ko nga po, Diyos, na tunay nga, Lord God, ang mga katotohanan sa iyong mga salita. Lord God, tanggapin po namin, gamitin namin, Panginoon, upang na sa gayon, habang nararanasan namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyong mga salita, mas mararanasan namin na buhay ka sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Patuloy kong pinagkakatiwala,
Lord God, ang kabuuan mo, Panginoon, ng mga sandaling ito. Ito po, Diyos, ang aking sabdalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, the grateful women in Jesus Ministry. Kumbaga, makikita natin na sa Biblia o sa salita ng Diyos, makikita natin na yung salita ng Diyos o yung mga sumulat ng salita ng Diyos, ng Biblia, makikita natin na maging sa gospel, yung kabuuan ng buhay ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa, hindi isinulat lahat, ika nga, kung ano yung naging ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi malinaw na sinasabi nga ni John, sa John 21, verse 25, ang sabi nga niya rito, and there are also many other things that Jesus did. Kumbaga marami pang ibang bagay na ginawa ang ating Panginoong Kristo, which if they were written one by one, I suppose that even the word itself could not contain the books that would be written. Amen. Kung isusulat raw lahat ng mga ministeryo o ginawa ng ating Panginoong Kristo nung siya'y naririto sa lupa, kumbaga hindi magkakasya lahat, ika nga. At dito, makita nga natin na ang mga sumulat ng gospel, makikita natin na may mga pinili silang mga pangyayari na ito yung susundan para na sa gayon, itong mga pangyayari ito yung magtuturo kung ano yung mga tema upang na sa gayon mas ma-emphasize kung ano yung gustong ituro ng ating Panginoong Kristo nung siya'y naririto at nag-ministeryo. At dito, makita rin natin na ang ating Panginoong Kristo nagsimula ang kanyang ministry, ang sabi sa northern part of Israel, na kung saan dun sa lugar o region ng Galilee. At sinasabi na ang ministeryo ng ating Panginoong Kristo sa Galilea ay umabot ng halos 16 na buwan. At dito makita natin na ang ministeryo ng ating Panginoong Kristo, ang salita ng Diyos, ang Biblia, makikita natin na mas maraming mga kalalakihan ang siyang ginamit ng Diyos para sa pagministeryo. Pero makikita rin natin, though men outnumber women in the Bible stories, the Bible doesn't neglect the importance and influence of women of faith and the invaluable contribution they have made. Yung kahalagahan ng mga women of faith na siyang ginamit para sa lalo pang ikalalawak ng gawain ng ating Panginoong Kristo. Katulad nga halimbawa ng mga Bible character, katulad ng pinag-aralan niyo kagabi, si Hannah. Makikita rin natin na si Miriam, si Rahab, si Esther, si Deborah, maging yung nanay ni Timothy na si Eunice, maging lola niya na si Luis, maging yung unang nanay natin na si Eva. Mga kababaihan na naririyan sa salita ng Diyos. Kung baga makikita natin na talagang may mga kababaihan na ginamit para ipahayag, magamit para sa ikalalawak, ikalalawak o sa mas ikauunawa natin sa salita ng Diyos. At sa pagkakataon ito, kung baga makikita natin na yung pagministeryo ng ating Panginoong Kristo dun sa lugar ng Galilee, meron siyang ilang mga kasama. At dito, makikita natin kung sino yung mga kasama ng ating Panginoong Kristo sa kanyang ministry. Yung unang punto natin, meron muna tayong tatlong titingnan. Yung pinakauna natin punto na titingnan sa oras nito, ang sinasabi niya rito, the need to preach God's kingdom to everyone. Yung kahalagahan na may pahayag ang kaharian ng Diyos sa bawat isa. Ang sabi nga niya rito, now it came to pass. Hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At dito ang sabi,
the kingdom of God, and the 12 were with him. Kumbaga, dito sa verse 1, ipinakikita na yung kahalagahan na maipahayag, maibahagi ang kaharian ng Diyos. At sinasabi ng kasama ng ating Panginoong Kristo dito sa verse 1, ang sabi, kasama niya yung 12. Sino yung 12? Ito yung 12 apostol. Ngayon, makikita natin sa Lucas chapter 4, verse 43, ang sabi nga niya rito, and he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for there am I sent. Malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod, na mahalagang ibahagi rin niya, i-share din niya yung kaharian ng Diyos sa ibang lugar. Kumbaga, hindi lang dito sa atin, ika nga. Kumbaga, makikita natin na yung kahalagahan na maibahagi sa iba. Yung kingdom of God. Hindi lang kayo ang may alam, ika nga. At dito sinasabi nga na Jesus was fulfilling God's purpose for His ministry. Kumbaga, ipinakikita rito na yung kahalagahan ng pagkakatawang tao rin ng ating Panginoon sa Kristo na maipahayag niya sa iba ang kaharian ng Diyos. Kaya sinabi niya na pumunta tayo sa ibang lugar para ibahagi natin ang kaharian ng Diyos. At dito, makita nga natin dito na Jesus had an urgency about proclaiming the good news of the kingdom of God to everyone. He wanted as many people as possible to hear the good news. Mas ninanais niya, mas nakita niya na mas marami ang makapakinig ng mabuting balita. Hindi lang tayo, hindi lang kayo. Meron pang iba na makapakinig. Kumbaga, ipinakikita ng ating Panginoong sa Kristo na ito yung kanyang layunin na maibahagi sa iba ang kaharian ng Diyos. Hindi tayo lang. At dito, makita natin na tayo ba sa buhay natin, ginagawa ba natin ito? Ginagawa ba natin na i-share sa pamilya natin? Ginagawa ba natin sa mga kababayan natin? Sa mga kakilala natin? Ang kahalagahan na maibahagi ang kaharian ng Diyos, hindi tayo lang. Kaya nga sabi niya rito, nilibot ni Jesus ang mga bayan. Kumbaga marami, bayan at tayo, nilibot niya, iniikot niya, at nangaral siya at nagturo ng mabuting balita. At dito, makita natin na itinuro ng ating Panginoong Kristo ay ang kaharian ng Diyos, God's kingdom. Hindi itinuro ng ating Panginoong Kristo, He did not preach health, wealth, self-improvement, liberalism, and so on. Kumbaga, ang talagang itinuro niya ay ang kaharian ng Diyos. Hindi yung kalusugan mo, kayamanan mo, kung paano magagaan ang pakiramdam mo, kung paano ka mas magiging malaya, at kung ano pa. Ang pinakang itinuro ng ating Panginoong Kristo ay ang kaharian ng Diyos, ang kingdom of God. Kumbaga, ito ang itinuro ng ating Panginoon Kristo, ang kaharian ng Diyos. Ngayon, pag sinabi mong kingdom of God, ano nga ba ang pagkakaunawa natin pag sinabi natin kingdom of God, kaharian ng Diyos? Dito sa ating unang punto, may makikita tayo na may 4 basic facts about the kingdom of God. 4 na katunayan ng kaharian ng Diyos. Yung una na sinasabi na unang mahalagang bagay ng kaharian ng Diyos ay katulad ng pagpapaunawa ni Dr. Martin Lloyd-Jones na isang well-known preacher. Ang sabi nga niya rito, the kingdom of God is best defined as the rule of God. The rule of God, the kingdom of God is present wherever God is reigning. A relationship, kumbaga, ang kaharian ng Diyos, ang sabi, kumbaga, kung saan ay naghahari
kung saan nagahari ang Diyos. Yun ang unang katotohanan na nasa sa kaharian ka ng Diyos. Kumbaga, may relasyon ka, nagahari sa buhay mo ang kaharian ng Diyos. Ang pagka-Diyos niya nagahari sa buhay mo. Yung relasyon mo, siya yung mas nangunguna sa buhay mo, ika nga. Reigning in your heart, in your lives, ang ating Panginoon, ika nga. Yun ang unang pagkaunawa, katotohanan ng kingdom of God, ika nga. Nagahari sa relasyon mo, ikaw at ang Diyos. Yung pangalawa na sinasabi, ngayon, paano ka nga ba na makakapasok kung iimbitahan ka sa pagpasok sa kaharian ng Diyos? Ito yung the entry into the kingdom of God. Yung kahalagahan kung paano ka papasok sa kaharian ng Diyos. Dito, kung literal man na kaharian ng Diyos, na papasok ka sa literal na kaharian ng Diyos o sa experience na mararanasan mo yung rule of God sa buhay mo, ika nga. Paano ka nga ba makakapasok rito, ika nga? Ang sabi nga niya rito, when people are invited to enter the kingdom of God, they should do so immediately and not make excuses for delaying entrance into the kingdom. Kapag ang isang tao, ang sabi, ay inaanyayahan, iniimbitahan na pumasok ka sa kaharian ng Diyos, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Dapat ay subito immediately. Huwag ka nang magdahilan pa. Huwag mo nang bitinin pa ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi nga ni Lucas, chapter 9, verse 59 to 62, ang sabi niya rito, sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Dito makita natin na sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng sulat ni Lucas na mga tao rito iniimbitahan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Pero lahat sila may kanya-kanyang dahilan. Lahat sila may excuses, ika nga. Pero dito, makita natin na pag iniimbitahan ka ng Diyos, dapat subito kang tumugon sa paanyaya ng Diyos. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin, ang pangatlo nga, ang sabi niya rito, that childlike trust is the condition of entry into the kingdom of God. Yung pagtitiwala na katulad ng sa bata. Ang kinakailangang kondisyon ng pagtitiwala mo para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Yung childlike trust, yung pagtitiwala ng katulad sa bata. Ang sabi nga ni Lucas sa 18, verse 17, truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Ano sabi? Anyone, kahit sino, who will not receive the kingdom of God like a child will never enter it. Kumbaga, kahit sino raw na hindi tatanggap sa kaharian ng Diyos na katulad ng sa bata, ay hindi makakapasok dito. Bakit? Kasi
ang nais paunawa, yung idea, the idea, one must submit to the rule of God like a little child lovingly submits to his parents. Katulad raw, dapat ng isang bata na ang pagtitiwala mo ay katulad ng isinasubmit mo, isinusuko mo sa paghahari, pangunguna ng Diyos sa buhay mo. At hindi lang yun, lovingly submits. Lovingly submits to his parents. Kasi, aminin na natin sa hindi, meron naman talagang nagsasubmit, pero hindi naman talagang nagmamahal. Pero ang pinapaunawa sa atin dito, nakatulad ng isang bata na yung kanyang pagtitiwala sa kanyang magulang, na sumusunod siya sa kanyang magulang, nagtitiwala siya na hindi siya pumabayaan ng kanyang magulang kasi alam niya, mahal niya siya, mahal niya ako, kaya siya may relasyon. Kumbaga gano'n ang pagtitiwala, katulad ng isang bata. At dito, ang sabi na, lovingly submit. Kaya nga, maging ang Diyos talagang ipinapaalala nga sa atin na yung pagsunod natin, yung pagmamahal natin, sinasabi na, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ibig sabihin lahat-lahat sa buhay mo, ikaw. Kumbaga, isinasabit natin lahat-lahat sa buhay natin. Isinasabit, ibinibigay natin buong puso, buong pag-iisip, buong lakas. Yun yung pagtitiwala natin. Katulad yung sinasabi kanina, na kaya nga kalmado ka na kasi nga nagtitiwala ka na sa Diyos. Bakit ka nagtitiwala? Kasi alam mo, mahal ka niya, mahal mo siya, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya papabayaan. Kumbaga, ganon ang pagpasok, kondisyon sa kaharian ng Diyos. Kasi alam naman natin na ang Diyos natin, ang ating Panginoon sa Kristo, kumbaga, siya ang Panginoon ng Panginoon, Diyos ng mga Diyos, kumbaga, ginawa niya lahat. Hindi tayo karapat-dapat, pero namatay siya dun sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. Ngayon, hindi ka pa ba magtitiwala na yung pinakamahirap na bagay, ginawa niya para sa iyo? Kaya dito, kumbaga, ang pinaunawa sa atin, kumbaga, ang panawagan niya, kumbaga, kung nagkukulang tayo, magsisi tayo. Magsisi tayo sa ating mga pagkukulang. Magsisi tayo sa ating mga pagkakasala. At sumunod tayo sa Kanya. Kumbaga, yung panawagan ng ating Panginoon sa Kristo, hindi siya komplikado. Kumbaga, ang kailangan lang, magtiwala ka sa Diyos. At talikuran mo ang iyong mga pagkukulang, pagkakamali, ang iyong mga pagkakasala. Magtiwala ka sa Diyos, talikuran mo yung mga pagkakasala mo. Yun ang siyang pinapaalala na dapat na para makapasok tayo, yung kondisyon ng puso natin sa ating pagtitiwala sa Diyos. Yung pang-apat na pinapaalala sa atin, ang sabi nga niya rito, the importance of the kingdom of God. Yung kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Kumbaga, makikita natin na maraming mga palinhaga na itinuro ang ating Panginoon sa Kristo, tungkol sa kaharian ng Diyos. At dito makita natin na isa sa mga palinhaga ang sinasabi nga dyan sa Matthew 13:44, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Kumbaga ganun siya kahalaga. Nung makita niya, nung malaman niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos, anong ginawa niya? Katulad raw ng isang kayamanan
na nakakita siya, halimbawa, nagsasaka siya, naghuhukay siya ng kanyang lupa, sa kanyang paghuhukay, meron siya nakitang hidden treasure. Ngayon, sa kanyang paghuhukay, hindi kanya yung lupa na kanyang pinaghuhukayan, baka napag-utusan lang siya, kaya ginawa niya, umuwi siya, ibinenta niya lahat ang meron siya. Ibinenta niya lang, ibig sabihin, binitawan niya lahat. Ibinenta niya lahat, para nang pinagbentahan niya, magkaroon siya ng salapi, at binili niya yung lupa na kung saan naroroon yung hidden treasure. Ganon kahalaga ang kingdom of God. Kung baga, ibig sabihin, iwanan mo lahat para sa mas mahalaga, para makuha mo yung kaharian ng Diyos. Yun yung pinapaunawa sa atin dito. Ganon kahalaga ang kaharian ng Diyos. Kumbaga, pinakamahalaga siya sa lahat. Ang sabi nga sa Romans 14:17, ang sabi rito, "For the kingdom of God is not eating and drinking." Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi lang yung kain, inom, ibig sabihin yung mga bagay na akala mo'y mahalaga sa mundong ito. But righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Kumbaga, kaya meron mga panatagaan, may kapayapaan. Kasi hindi mahalaga yung mga bagay na akala mo material things na kung saan ay nagpapakapagod ka, nagpapakahirap ka. Merong mas mahalaga dyan. At yun yung kaharian ng Diyos. Kumbaga, pinaunawa sa atin na yung panawagan na magkaroon tayo ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos. The principle na Jesus invited everyone to enter into the kingdom of God. Na lahat inaanyayahan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, huwag na natin ibitin pa. Huwag na natin patagalin pa. Makita natin ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Yung pangalawa na ipinapaalala ng Diyos sa oras ito, ang sabi nga niya rito, Mary Magdalene, who is she? Si Maria Magdalena. Sino nga ba si Maria Magdalena? Dito sa verse 2 and 3, ang sabi niya, not only were the apostles with Jesus. Kumbaga, hindi lang yung 12 ang kasama ng ating Panginoong Kristo sa kanyang ministeryo dun sa lugar ng Galilea. At ang sabi nga niya rito, merong ilang babae, ang sabi nga, at ilang babae pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Kumbaga, yung unang sub-key points natin sa pangalawa, ang sabi niya rito, she was a woman who had been under the power and influence of Satan. Si Maria Magdalena ay isang babae nasa kapangyarihan, nasasakop ng ni Satanas, ika nga. Yan si Maria Magdalena. Ang pagpapakilala nga sa kanya sa verse 2, ang sabi niya rito, and certain women who had been healed of evil spirit and infirmities. Mary called Magdalene, kasi taga Magdala siya sa bayan ng Israel, kaya siya tinawag ng Magdalene, galing sa Magdala. One of whom had come 7 demons. Kumbaga, ang buhay dati ni Maria Magdalena, kumbaga meron 7 demonyo sa kanya. Yan ang pagpapakilala ni Lucas kung sino si Maria Magdalena. Kumbaga, kung pamilyar kayo dun sa pelikulang Da Vinci Code, kung napanood nyo, o kung nabasa nyo yung nobela ni Dan Brown na Da Vinci Code,
Kumbaga itong nobela ni Dan Brown na Da Vinci Code, nagdulot siya ng kontrobersiya at ilang katanungan tungkol kay Mary Magdalene. Kaya nga nung sinera ko si Ronald noon, kumbaga kinanong niya, totoo bang mag-asawa si Jesus at saka si Maria? Kasi yan ang isang tinuturo ni Dan Brown, na naging asawa ni Jesus si Maria Magdalena. At hindi lang nag-asawa, nagkaroon pa ng anak. At sinasabing siya yung author ng fourth gospel. Lahat yan ay mga hearsay na walang katotohanan. At yan ang ipinakakalat ni Dan Brown sa kanyang nobela na Da Vinci Code. Kumbaga, walang katotohanan yung mga kontrobersiyang yan. At dito makita natin na ang isang katotohanan na mali rin yung akalain natin na it is a great wrong to identify Mary Magdalene with the ones taken in adultery. Kasi laging pumapasok sa isip natin na si Maria Magdalena ay isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Wala rin katotohanan yan. Walang malinaw na nakasulat sa Biblia na si Maria Magdalena yung babaeng nahuli sa pakikiapid. Ang malinaw na sinasabi niya rito na siya ay, kumbaga, possess siya ng evil spirit. Pero maaaring na-possess siya ng evil spirit dahil ang kanyang pagbubuhay ay sinful and worldly. Hindi natin alam kung anong worldly, kung anong klaseng pagiging makasalanan, pero hindi adultery. Yan ang isang malinaw na dapat nating maliwanagan kung sino si Maria Magdalena. Ang isang katotohanan na siya, what is true, kumbaga, that she was a woman who had a very deep spiritual need. Meron din isa siyang babae na may matinding pangangailangan spiritual. Yan si Maria Magdalena. Kumbaga yan si Maria Magdalena. Mali na isipin natin na siya yung babae. Kadalasan sa pelikula yan yung idinuduktong. Pero kung babasahin mo ang Biblia, hindi si Maria Magdalena yun. At dito, makita nga natin na sinasabi niya rito, isa siyang babae na nangangailangan ng pangangailangang spiritual. At katulad din na sinasabi na without Christ, she was under the power of Satan, but with Jesus Christ, she was delivered, freed from the bondage of Satan. Kung wala si Jesus Christ sa buhay natin, kumbaga parehas rin lang ng pangkaraniwang tao na ang naghahari ay si Satanas. Parehas rin lang, ika nga. Kaya nga sinasabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya wala kang dapat ipagmayabang, wala kang dapat ipagmalaki. Pare-parehas lang, ika nga. Iba't ibang kategorya ng kasalanan, pero lahat tayo fall short of glory of God. Hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kumbaga, isang katotohanan na si Maria Magdalena, pinalaya siya sa bondage ng kasalanan. Hindi natin alam kung anong pamungoy, baka may pagka-chismosa siya. Hindi natin alam kung anong klaseng kasalanan, o anong masamang espiritu. Pero ang sinasabi rito, kumbaga, pinalaya siya. At dito, makita nga natin na ang sabi, si Maria Magdalena ay meron siyang 7 masasamang espiritu dati sa kanyang katawan.
Pero makita natin sa Matthew 7, verse 43 to 45. Ang sabi nga niya rito, when the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places seeking rest and findeth none. That he saith, I will return into my house from whence I came out. Kumbaga, kapag pinalaya raw ang isang tao sa masamang espiritu, kumbaga pinalaya na siya. Ngayon, yung masamang espiritu, kumbaga magpapa-ikot-ikot yan. Naghahanap kung siya papasok. At sa kanyang paghahanap, babalikan niya yung kanyang inalisan. Ang sabi, then he said, I will return into my house from whence I came up. And when he is come, he findeth it empty, sweat, and garnished. Then he goeth he and taketh with himself 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. Ibig sabihin, yung masamang spirito na pinalayas, lalayas siya, magpapaikot-ikot, maghahanap kung kanino siya pwedeng manirahan na pagbabahayan niya. Sa kanyang paghahanap, wala siyang matagpuan, pupunta siya ron sa taong kanyang inalisan, kung saan siya nakalaya, at nakita niya, wala pa, bakante pa. Papasok ulit siya ron. At pagpasok niya, magsasama pa siya ng 7 pa. Kaya lalo siyang magiging mas masamang ugali. Mas pangit itaman. Pero makita natin na si Maria Magdalena ay tunay na pinalaya dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. Mary Magdalene was miraculously delivered by the power of Christ. Si Maria Magdalena ay tunay na napalaya dun sa masamang espiritu na meron siya ikaman. Kaya nga, yung mga tao na nagsasabing kunyari ay nakakilala sila sa Diyos, sa ating Panginoong sa Kristo, tapos biglang mawawala at babalik sa dati nilang pamumuhay at nakikita mong mas masahol pa. Yan ang maaaring nangyari siguro sa kanila. Hindi natin alam, salita ng Diyos na nagsasabi. Kumbaga, ang pinapaunawa sa atin na pinalaya ng ating Panginoon sa Kristo si Maria Magdalena at binigyan siya ng bagong buhay. Christ delivered her and gave her new life. Sa Hebrew 7:25, ang sabi niya, Jesus is able. Kumbaga, kaya ng ating Panginoon sa Kristo to save completely those who come to God through Him because He always lives to intercede for them. Kumbaga, kayang baguhin ng Diyos, ng ating Panginoon sa Kristo, ang lahat na talagang papasok, lalapit sa ating Panginoong Kristo. Kayang mabago. Kahit ano pang ugali o dati mong pagkatao. At dito, ang pinapaalala nga sa atin, when we come to God, we must bring nothing but Christ. Kaya kung lalapit tayo sa ating Panginoon sa Kristo, wala kang ibang dala-dala, kundi, kung lalapit tayo sa Diyos, wala kang ibang dala-dala, kundi ang relasyon mo sa ating Panginoon sa Kristo. Huwag mo nang dalhin yung mga dati mong pag-ugali ka. Any ingredients or any qualifications of our own will poison and corrupt faith. Kumbaga, kung dati ang puso mo o dati ang isipan mo, ang hilig mong mag-isip ng kung ano-ano, ng marumi, tanggalin mo na yan. Kung dati ang buhay mo ay kung ano-anong mga kasalanan ng pinamumuhay mo, ginagawa mo, huwag mo nang dalhin yan. Kumbaga, matuto ka na lamang dyan. Ang kailangan mong dalhin ay kung ano yung relasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, yun yung ipinaunawa sa atin. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin dito, she became a devoted and fervent follower of Christ.
Kumbaga, si Maria Magdalena, naging tapat siya, devoto siyang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga niya rito, she was grateful, she did not just go back home but followed Jesus. Kumbaga sa kanyang pagpapasalamat, kasi kadalasan sa mga pinalalayan, pinagagaling ni Jesus Christ, kumbaga, umuwi ka na. Pero si Maria Magdalena, kumbaga, hindi lang basta umuwi, sumunod. Naging debotong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yan si Maria Magdalena. At dito makita natin na sinasabi na si Maria Magdalena kasama yung ibang kababaihan, kasama ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagmiministeryo. At dito, makita natin na sinasabi na out of gratitude dahil sa pagpapasalamat ni Maria Magdalena, gave herself, heart, and mind resources all to Jesus. Kumbaga, dahil sa kanyang pagpapasalamat, kung ano yung meron si Maria Magdalena, ibinigay niya lahat. Yung puso niya, yung isipan niya, yung resources niya, ibinigay niya lahat. Kumbaga, ibinigay niya lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang kanyang pagpapasalamat at naging debotong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung buhay ni Maria Magdalena talagang nagkaroon siya ng sacrificial obedience sa pagsunod niya sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat-lahat ng meron siya ay ibinigay niya. Kung makita natin sa Lucas chapter 7, verse 47, therefore I say to you, her sins which are many are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, same loves little. Kumbaga, ito yung prinsipyo na sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo na kung gaano mo kalaki, kung gaano mo kamahal ang ating Panginoon sa Kristo, ang ating Diyos, doon mo na makikita kung gaano kalaki ang pagpapatawad na ginawa niya sa mga kasalanan. Kaya si Maria Magdalena, nakita niya yun. Kaya lahat ay ibinigay niya. Sumunod siya, naging deboto siyang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon din sa buhay natin. Nasa buhay natin na kung gaano mo nakikita kalaki yung pagpapatawad na ginawa niya sa iyo, doon mo mas nagbibigay yung pagsunod mo, yung sacrificial obedience mo, yung love mo sa Diyos. At dito nga makita natin na si Maria Magdalena rin, kung makita nga natin, na nanatili siya. Nanatili siya sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo sa gitna ng mga problema, ng mga panganib. Even in adversity, Mary Magdalene's faith in Christ stood firm. Kumbaga, kahit anong sitwasyon, problema, nakalakit sa kanyang paglakad bilang isang mananampalataya, nag-stood firm siya. Hindi siya nag-back out. Hindi siya tumakbo. Hindi siya tumigil. Hindi siya naglaylo. Hindi siya umalis. Hindi siya nagtago. Bagkos nanatili siyang nakatayo, matatag ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung maaalala natin, nung kainitan, nung hulihin ang ating Panginoon Jesucristo, dahil sa magaganap na yung pagpapako sa Kanya sa krus ng Kalbaryo, maraming mga alagad, maraming mga tagasunod, may mga ilang apostol na nagtago, itinanggi si Jesus Christ. Pero
Maria Magdalena, isa sa nanatiling tapat, hindi natakot sa mga pangamba na kalakip ng kanyang pananampalataya, pananalig, pagtitiwala niya sa ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, kahit anong problema na nakabalot sa kanyang pananampalataya kay Jesus Christ, hindi siya bumitiw. Hindi siya tumigil. Kahit anong pang mga problema ang nakakapit sa kanyang pananampalataya at pagsunod niya kay Jesus Christ. Kumbaga, yan si Maria Magdalena. Kasi, kung makikita natin sa Matthew 27, 54, 56, ito yung nung nakapako na sa cross ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi nagtakbuhan na, nagtago na yung ibang mga apostol, ibang mga alagad, ibang mga tagasunod ni Jesus Christ dahil hinuhuli na yung mga ilang follower ni Jesus Christ. Pero si Maria Magdalena sa Matthew 27, 54-56, nasindat ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila, verse 55, naroon din ang maraming babaeng nakatalaw mula sa malayo, mula pa sa Galilea, sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, Maria ang ina ni Santiago at ni Jose, at ang asawa ni Zebedeo. Ibig sabihin, sa gitna ng persecutions ng mga oras ng Jesus crucifixion, na natiling nakatayo, nananampalataya, nagtitiwala, si Maria Magdalena kay Jesus Christ na nakapako sa krus. Kumbaga, hindi siya nagtago, hindi siya tumakbo, Kumbaga, nag-stone curve siya sa kanyang buhay pananampalataya. Sa buhay natin, minsan ganon. Na kapag yung konting problema lang, konting sitwasyon na akala mo'y nakurot ang ego mo, ang pride mo, hindi ka na atin, titigil ka na, hindi ka na susunod sa iyong buhay pananampalataya. Itatanggi na si Jesus Christ. Kumbaga, ang sabi ko nga sa inyo, di ba, kapag nagtuturo rin ang discipleship, maging sa leadership nga. Kasi, noon talaga, mahihiyain ako, takot akong marap sa tao. Pero, nung pumasok sa pagkaunawa ko, ano yung sinasabi dito sa Matthew 10, 32-33, ang sabi niya, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Kung itinatanggi mo ang ating Panginoon sa Kristo sa buhay mo, babala. Baka itanggi ka rin. Hindi natin alam. Kasi dapat kaya ka. Kasi walang Kristiyanong nagtatago. Dapat ipinahayag mo yung pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. But whoever disowns me before my Father, I will disown before my Father. Kumbaga biyaya na maintindihan natin, maunawaan natin. Yan si Maria Magdalena, na sa gitna ng kanyang pangit na background, pero hindi yun ang naiwan sa kanya. Ang naiwan sa kanya, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng mga problema. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin, tungkol kay Maria Magdalena, she became a bold witness for Christ. Naging matatag siya. Kumbaga, naging porsigito siya, matapang siya, na tagapagpahayag, tagapagpatotoo ng ating Panginoon sa Kristo. Sa Matthew 28, 5-6, ang sabi nga niya rito, the angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who has been crucified. He is not here, he has risen, just as he said, come see the place where he was lying. Sa John, chapter 21 and 2,
Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." Sa John, sa kasunod, sabi niya rito, 20 verse 17, "Do not cling to me," Jesus said, "for I have not yet ascended to the Father, but go and tell my brothers, I am sending to my Father and your Father, to my God and your God." Ito yung mga sandali na kung saan ang ating Panginoon Kristo ang kanyang muling pagkabuhay. Si Maria Magdalena ang unang nagpatotoo na walang laman ang pinaglibingan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Maria Magdalena unang nakakita sa ating buhay na Jesucristo. Kumbaga, si Maria Magdalena ay ginamit ng Diyos para siya ang unang magpahayag na buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Yan si Maria Magdalena. Dati, may 7 masamang espiritu sa kanya, pero sa pagkakataon ito, naging tagapagpahayag, unang tagapagpahayag na ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay. Kumbaga, yan si Maria Magdalena na kayang mabago kung mananatili tayong matatag sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin dito, ang sabi niya rito, the other women in Jesus' ministry. Ang sabi niya rito, kumbaga meron pang ilang mga kababaihan na katuwang sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang isang binabanggit dyan, si Joanna. Si Joanna, ang sabi ni Lucas, ay asawa ni Chusa, na kung saan si Chusa ay isang katiwala. Katiwala si Joanna ay asawa ni Chusa, na si Chusa ay katiwala ni Haring Herodes sa palasyo ni Herodes. Ibig sabihin, hindi basta, kumbaga ma-influence ang tao, kasi nasa palasyo eh. At kumbaga at si Joanna, asawa ni Chusa, at yung asawa niya ma-influence kasi kumbaga isa siyang katiwala, pinagkakatiwalaan ng mga pinansyal na pangangailangan ni Haring Herodes. Ibig sabihin, kilalang tao, ma-influence ang tao, si Joanna. Hindi lang yung mga, kumbaga, kung may mga pangkaraniwang tao na pinalalaya sa mga masasamang espiritu, pinagagaling. Ito si Joanna, kumbaga medyo altad sa syudad. Yan si Joanna. At dito sinasabi na kayang baguhin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, anumang klaseng buhay meron ka. Kumbaga, kahit anong klaseng buhay, normal ka o medyo alta sa syudad, kayang baguhin ng Diyos. At dito, makikita nga natin, sinasabi rin na si Joanna, kasama siya sa mga unang nakakita na buhay ang ating Panginoon sa Kristo, at kasama siya sa nakarinig na wala rito. Si Yesu Kristo, buhay siya. Sa Lucas 24, sa verse 1, sabi, umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Kumbaga pupunta yung mga kababaihan dun sa libing, dun sa pinaglibingan ni Jesus Christ. Sa verse 6, ang sabi niya rito, wala na siya rito, siya'y muling nabuhay, alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa. Kumbaga yun yung sinabi ng anghel. At sa verse 10, ang sabi niya rito, ang mga babae ito ay sina Maria Magdalena, Juana, at Maria ina ni Santiago. Sila, iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Kumbaga
kasama ni Juana, si Maria Magdalena, sa mga unang nakaalam na buhay ang ating Panginoon Kristo. Kumbaga, yan si Juana na katulong sa ministeryo ng ating Panginoong Kristo. Yung isa pang binanggit dito, ang sabi niya rito, si Susana. Si Susana, walang masyadong binabanggit kung sino siya. Kumbaga, nabanggit lang yung dito sa pinag-aaralan natin sa Lucas chapter 8, verse 3. Pero ang sigurado, kumbaga, isa sa katulong sa ministry ng ating Panginoong Kristo. At bukod doon, ang sabi, meron pang iba. Kumbaga, hindi lang si Maria Magdalena, hindi lang si Juana, hindi lang si Susana, meron pang ibang babae na kasama sa ministry. Kumbaga, ang sabi, and many others. Kumbaga, maraming mga katuwang sa ministeryo ang ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi niya, Luke mentioned that there were many others who provided for Jesus and the apostles out of their means. Doon sa huling bahagi nga, ang sabi nga niya rito, who provided for him from their substance, ang ari-arian nila, ang tinustos nila, sabi sa Tagalog, sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ano sabi? Kumbaga, yung pagtulong nitong mga kababaihan sa ministeryo ng ating Panginoon Kristo, kumbaga, lahat para sa advancement ng Kingdom of God. The principle is that women were vitally involved in advancing the gospel. At ang sabi niya rito, ang ari-arian nila, who provided for him, ang ari-arian nila ay tinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ibig sabihin, hindi lang logistically, but financially. Kumbaga, ibig sabihin, yung tulong sa pagministeryo nitong mga kababaihan, kumbaga, hindi lang yung oras, hindi lang yung spiritual gifts, maging yung mga means of livelihood nila, ibinibigay nila para sa gawain, para mag-advance ang gawain ng Panginoon. Yung mga opportunities para mag-advance ang gawain ng Panginoon. Kumbaga, yan yung mga kababaihan na naging katulong ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang gawain. Ngayon ang tanong, kumusta kaya tayo? Kumusta ka? Are you vitally involved in advancing the gospel? Kumbaga, may ginagawa ka ba para makatulong, para mag-abante ang pangangailangan na kailangan may pahayag sa iba ang kaharian ng Diyos, hindi lang tayo. Kung makita natin dito na yung suporta na hindi lang yung oras mo, hindi yung spiritual gifts mo, yung buhay mo, lahat-lahat sa iyo, ika nga. Nagagamit ba para mag-advance ang kaharian ng Diyos? Kung tutusin naman, kaya gawin lahat ng ating Panginoon sa Kristo yan kasi siya ang Diyos ng mga Diyos, makapangyarihan siya. Pero yung puso ng kanyang mga disipulo, kinakailangan tama rin para makatulong sa pagkandarepante ng kanyang kaharian. Kung dito, makita nga natin na ang sabi nga sa Lucas 7:47, kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan, ngunit ang pinatawad na kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Kaya mo nagagawa na magsakripisyo kahit nahihirapan ka, ang oras mo, ang resources mo, kumbaga depende kung gaano kalaki ang pagmamahal mo sa ating Panginoon Yesu Kristo. Kung gaano ang pagkaunawa mo kung saan Kanya pinatawad.
kung gaano ang pagkaintindi mo kung ano kung saan kanya inilipat na kalalagayan. Diyan mo maintindihan kung paano ka magpapasalamat sa buhay na tinanggap mo ngayon sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoon sa Kristo para magkaroon ka ng kaligtasan. Kaya sa ating pagpapaalala, sa ating pagtatapos, ang pinaunawa nga sa atin dito na the grateful women in Jesus ministry. Mga kababaihan na nakatulong ng ating Panginoon sa Kristo para mag-abante ang ministeryo ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi lang naman ito para sa kababaihan, maging sa atin lahat. Pero ang itinuturo niya, pinakikita niya sa mga sandaling ito na no one is too bad not to be used by God. No one is too bad. Naakala natin ay napakasama. Pero katulad ni Maria Magdalena, pero ginamit siya ng Diyos. Walang tao na akala mo ay masama, pero kumbaga, kaya siyang gamitin ng Diyos. Ang sabi nga niya rito, everyone can have a transformed life if he or she is willing to sacrifice and obey God 100%. Kayang baguhin ng Diyos ang kanyang buhay. Kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Kung handa siya magsakripisyo, sumunod, 100% kaya siyang baguhin ng Diyos. Katulad ni Maria Magdalena. At ng mga babaeng nabanggit. Our relationship with Jesus leads to giving our best. Kaya yung relasyon natin sa Diyos, ito yung magtutulak sa atin na maibigay natin, mag-push tayo, ibigay natin yung the best natin sa Diyos. Kasi lagi natin sinasabing, mahabagin ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Totoo! Pero lagi natin kinakalimutan na ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay makatarungan. Kumbaga kung tinatanggap natin na ang Diyos ay pag-ibig, makatarungan, dapat Diyos ay pag-ibig, mahabagin, dapat din natin tanggapin na ang Diyos ay makatarungan at banal. Huwag natin tukunin yung isa, pababayaan yung isa. Kasi lahat yan ay katangian ng Diyos. At ang sabi nga niya rito, gratitude leads to preaching the good news. Dahil tayo nagpapasalamat, naintindihan mo kung saan ka iniligtas, ibabahagi mo sa iba. Hindi mo sasarilin. Manalangin po tayo. Lord God, maraming salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po, Diyos, sa pagkatunay nga na ang Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Salamat po sa mga salita mo na minsan pa'y nangusap sa mga sandaling ito, O Diyos. Salamat po, Diyos, na sa pamamagitan ng mga salitang ito, patuloy mong pinakikita sa amin kung ano yung aming kalalagayan, dati at kung saan mo kami inilagay, Panginoon. Hindi po namin ito magagawa kung hindi po ikaw ang siyang humirang sa amin. Kaya ang tanging namin masasabi, salamat, salamat, salamat. Kaya tandalain mo nga po, Diyos, na tunay nga, habang naiintindihan namin ang mga katotohanan nito, Lord God, may bahagi rin namin sa iba ang katotohanan nito, Diyos. Lord God, sapagkat ito ang layunin mo na may pahayag ang kaharian ng Diyos, Panginoon. Salamat po. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Patuloy po tayo manalangin. Ipanalangin po natin ang mensahe